Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo po ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag ng sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos. Nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay malalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ang bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan,
kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito, natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng Paon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang pinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at nagmula ngayon. Ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkod at katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya'y ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula ngayon noon ay nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, lalo tigit sa ating mga kapanalig na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa atin. Sa inyong lahat po ay Merry Christmas, Happy New Year, at noong nakarang linggo ay ating ipinagdiriwang ang Epipanya, ang pagpapakita ng Panginoon. Opo, Pasko pa. Paskong Pasko pa. At tayo ay magtatapos sa panahon ng Kapaskuhan ngayong darating na linggo pa. At sa mga hindi pa nakatanggap ng regalo,
may pag-asa pa. Pwede pa kayong umasa hanggang Linggo. Sa mga hindi pa rin nagbibigay ng regalo, pwede pang humabol. At sa mga ninong at ninang na nagtatago pa, nako, mahaba-habang taguan pa ito. Pasko pa. Ganun pa man, mga kapatid, sa mga araw na ito, pagkatapos ng sinabi ko nung Linggo, ipinagdiriwang natin ang Epipanya o yung pagpapakita ng Panginoon, inaanyayahan tayo ng simbahan na wag lamang alalahanin ang pagpapakita ni Kristo bilang liwanag ng mga bansa, kundi suriin kung paano tayong tumugon ang ating buhay, ang ating mga sarili sa liwanag na iyon. Ang Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang kwento ng simula ng misyon ni Jesus, kundi paanyaya sa ating lahat, lalo na sa simula ng taon, na hayaan nating baguhin ng Diyos ang direksyon ng ating pamumuhay, ang direksyon na hahantong sa Kanya, ang direksyon na kung saan ipinagkaloob ng Diyos. 3 punto po para sa ating pagninilay. Una, ang liwanag ay pumapasok sa ating mga kadiliman. Si Jesus ay nagsimula sa Galilea. Ang Galilea ay hindi perpektong lugar, kundi isa sa pinakaordinaryong lugar at madilim. Ipinakikita nito na ang Diyos ay hindi naghihintay na maging maayos ang lahat bago siya kumilos. Kung saan tayo mahina at sugatan, doon gustong pumasok ang kanyang liwanag. Sana hayaan natin na pasukin ng liwanag ng Diyos ang mga madidilim na parte ng ating buhay. Nang sa gayon, patuloy tayong maliwanagan at patuloy tayong sumunod sa liwanag ni Kristo. Pangalawang punto po, walang epipanya kung walang pagbabagong loob. Ang unang mensahe ni Jesus ay, magsisi kayo. Ang pananampalataya ay hindi lang pagkilala kay Kristo, kundi pagbabago ng direksyon ng buhay. Pagbitaw sa kasalanan at pagbalik sa Diyos bilang sentro ng ating pamumuhay. Kaya nga noong simbang gabi sinasabi ko, parte ng aking pagninilay, sabi ko, sayang itong 9 na gabi na pagninilay natin, paghahanda, kung wala namang nagbabago. Sayang yung bagong taon kung naandun pa rin tayo sa ating mga lumang sarili, sa mga sarili natin na takot at nagtatago pa rin sa kadiliman. Sayang. Sana maisabuhay natin yung liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. At parati naman nating sinasabi, yung pagbabagong buhay naman, hindi naman yan instant. Pag sinabi mo ngayon, gusto ko magbago, bukas bagong taon na tayo. Hindi, gradual yung pagbabago. Kailangan lang ay simulan natin at nasa ating desisyon at pagsusumikap na baguhin yung ating mga sarili nang naaayon at nararapat sa paningin ng Diyos. Pangatlo, ang tunay na pananampalataya ay nagdadala ng habag at kagalingan. Kasabay ng pangangaral, si Jesus ay nagpapagaling. Ang taong tunay na tinatanglawan ni Kristo ay nagiging daan ng habag, pagpapatawad at pag-asa. Ang liwanag na mula sa Diyos ay laging humahantong sa pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, ang Epipanya ay hindi lamang paggunita ng isang bituin sa nakaraan. Ito ay paanyaya na hayaan nating pumasok ang liwanag ni Kristo sa ating dilim, na magbago ng direksyon at na maging liwanag din tayo sa iba. Sa misang ito, naway piliin nating tumugon sa panawagan ng Panginoon, hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Sapagkat kapag ang liwanag ay tunay na tinanggap, ang buhay ay hindi na mananatiling pareho. Meron na tayong bagong buhay kasama ni Kristo. Amen.
Narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hilingin sa kanyang tulong. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ng Panginoon, ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na sa iyo ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karigtan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Sa kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pamagapin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa
rin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan
sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Amen. Patalastas, halina't mag-alay ng panalangin para sa nalalapit na kapistahan ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa January 9. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nadje. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang liwanag na dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,